Magiging 30 minuto na lang ang biyahe mula Binalunan, Pangasinan hanggang sa capital town na Lingayen. Ito ang tiniyak ng Pangasinan Provincial Government at San Miguel Holdings Corporation kasunod ng kanilang paglagda sa joint venture at tollway concession agreement para sa konstruksyon ng Pangasinan Link Expressway o PLEX. Umaasa silang sa pamamagitan ng proyekto, mapapaunlad pa ang economic activities ng lalawigan na magriresulta naman sa mas maraming development at magpapabilis sa paghahatid ng produkto at serbisyo. Para kay Governor Ramon Guico III, game changer ang proyekto para sa probinsya. Some of the leaders of the province and I have been burning the midnight oil, have been talking with several possible investors. There are certain challenges that we need to hurdle, and one of which is accessibility. Land, air, and sea. Today, we solved that. Popondohan ng SMHC ang PLEX at magsisilbing revenue-generating project para sa Pangasinan, lalo't mabibigyan sila ng 5% na parte sa toll revenues at sa commercial development ng expressway. Bibigyan din sila ng 30% share sa earnings before tax kung malalampasan ang 10% internal rate of return ng proyekto. Kung lumampas naman ito sa 12%, 70% sa earnings before tax ang tatanggapin ng lalawigan. Makalipas naman ang 35 taon, ipagkakaloob sa Pangasinan ang buong proyekto. Kung ano pa ho ang pwede namin gawin dito sa Pangasinan at kung ano pa ang pwede kong gawin, you have my word, gagawin ko po lahat para suportahan ng probinsyang Pangasinan. Tiniyak naman ni Governor Guico na may mga plano na sila para maisulong ang turismo na siya ring pagmumulan ng kita ng toll expressway. We have to bring in more branded, internationally branded resorts and hotels. So kailangan mag-upgrade po talaga tayo because hindi naman yung domestic sa local tourists lang ang ating cater dito. Inaasahang sisimulan na ang konstruksyon ng expressway sa lalong madaling panahon matapos makumpleto ang mga kinakailangang papeles ng mga lupang maaapektuhan ng proyekto. Janice Dennis para sa Bayan.